So, hi guys. Dito ako ngayon sa bahay. And wala akong ginagawa. Wala akong magawa kasi kakagaling ko lang ng operasyon sa fallopian tube. And di ko na siguro i-detail yung about that. I'm posting or I'm making a video about this for awareness na rin dahil for girls like me, kailangan talaga natin magpa-check ng reproductive system natin. Kasi para malaman natin kung merong problema or wala. Ako kasi matagal ko nang gusto din magpa-check dahil irregular nga yung menstruation ko. Wala lang talaga akong time and hindi ko siguro pina-prioritize. Kasi syempre, prioritize yung mga iba pang mga bagay. Pero dumating sa point na siguro may trigger, biglang sumakit yung tiyan ko. Akala ko nung una sa tiyan yung problema. Akala ko may problema sa tiyan ko kasi yung tiyan ko nga yung sumakit. Pero nung hindi talaga siya, alam niyo yung hindi talaga nawala yung sakit niya. Parang tiniis ko lang talaga siya. Nag-start siya 7 hanggang sa hindi na ako nakakain. Hindi na ako nakatulog. Bago pala nun, ang saya-saya namin kasi before nangyari yung pagsakit na yun. Anniversary namin dito sa church namin. So, kakatapos lang nung anniversary. Siguro napagod kasi anniversary din namin. Before that Sunday, nung last Sunday ng November ay anniversary din doon sa church na isang pinag-attendan ko. So, back to back siya na celebration. Siguro napagod ako ng sobra-sobra. Pero mas pagod yung mga kasama ko. Hindi ko alam, madami pumapasok sa isip ko kung bakit nangyari. Siguro ako kailangan kong mag-rest. Dapat talaga noon pa lang ay nagpa-check na ako. Pero ganun talaga. So, para sa mga girlies dyan and para sa lahat, if ever man, ako kasi conscious talaga ako when it comes to my health. Oh, talaga ba? So, kung may pera kayo, magpa-check up na kayo. Huwag kayong matakot. Kasi meron pa namang mga doctors na hindi ka lang peperahan. Meron, I hope na meron pa rin talagang ganon dito sa mundo ngayong times na to. And huwag kayong matakot. And pangalawa, if you are earning, learn to save for emergency situations like hospitalization. Kahit na sabihin natin na parang pinag-iipunan mo yung, kasi meron tayong mindset na ganun na parang pinag-iipunan mo yung sakit, parang gano'n. Pero sana maisip din natin na kaya tayong nag-iipon kasi para may magastos tayo if ever na mangyari talaga. Kasi pwede talagang mangyari yun and hindi natin alam kung kailan mangyayari. So, medyo malaki yung ginastos namin. Pero thank God at siya yung nag-provide para doon. Huwag niyong igastos lahat sa material things. So, maglaan kayo ng savings for medical expenses. Ganun. And kung may time kayo na aralin yung health insurance, go lang. Sobrang hinumble down ako ng situation na to kasi sobrang dami kong plano. In December, ngayon so maraming events. Daming events sa office. Daming events sa mga kaibigan. Buti na lang talaga natapos ng events sa church bago to nangyari. Kasi meron din akong ministry. So, pati yun ay matitigil din for the meantime. I hope for the meantime lang. So, ang dami kong na-miss. Christmas parties, mga get-together, yung anniversary namin ng boyfriend ko. Daming plano, pero ang Diyos talaga, yung plano niya talaga yung masusunod. So, kahit na madami tayong plano,
yung plano pa rin ni Lord yung masusunod para sa atin. Of course, minsan naiisip ko rin, bakit ngayon pa nangyari na December, sobrang daming events. So, hindi ko maiwasan mainggit, pero hindi ko rin maisip na ito pala yung time. Kasi lagi kong ini-imagine nun yung andito lang ako sa bahay, tapos kumikita ako ng malaki kasi may work from home na ako. Pero ngayon, wala ako halos magawa. Kain, cellphone, tulog lang. Pero nagpapasalamat pa rin naman ako sa Panginoon kahit na ganun kasi. Hindi naman ganun katagal yung recovery. Although, nagpa-fluctuate yung pakiramdam ko. Minsan malakas, minsan mahina, minsan may ganang kumain, minsan wala. Pero, I still eat naman. Nakakakain pa rin naman ako kahit paano. Pero, nakaka-frustrate lang na ang dami kong hindi magawa right now. And, hindi na rin ako nag-renew ng kontrata kasi job order pa lang ako ngayon. Hindi na ako nag-renew ng kontrata kasi medyo matagal yung kailangan na pahinga. Although, sabi naman ng doktor ay kahit 1 month lang yung pahinga, pwede na ulit mag-work. Pero, sa ibang bayan pa kasi yung workplace ko. So, yeah, hindi na ako nag-renew. And sobrang sad talaga nun kasi magti 3 years na rin ako doon. There's yung mga relationships na na-build ay medyo malalim na rin. And sila rin talaga yung dahilan kung bakit nagpapatuloy din sa work. Although, hindi naman ganun kahirap yung work ko para magreklamo ako. Pero, sila yung pinakadahilan kung bakit ako gumigising. Charis. So, it's so sad na hindi ko sila kasama ngayon. And, ito talaga yung ine-imagine ko. Ito yung gustong-gusto kong mangyari. Yung wala akong ginagawa. Pero nakaka-bore din pala na super cellphone ka. So, sana sipagin akong gumawa ng content. Sana ma-monetize na rin ako para may kinikita ako kahit na andito lang ako sa bahay. Kasi wala akong work ngayon. I hope after 1 month, kahanap na ako ng work from home. Kasi yun talaga yung nilook forward ko, yung work from home. So, sana talaga. I just want you to know na dumating man yung mga ganitong bagay, yung mga unexpected na bagay sa buhay natin is tiwala lang tayo kay Lord. Kasi although this is a negative situation, marami pa rin pwedeng things to be grateful for. And I hope na ma-inspire kayo if ever you are parang nababaliw na kayo sa bahay nyo kasi wala kayong magawa. I hope na na-inspire kayo ng video na to. And I'm hoping na mas lumakas pa yung pananampalataya natin kay Lord. Kahit na may mga ganitong pagsubok. This is really a hard situation for me and for my family. Pero si Lord talaga yung strength na meron ako ngayon. So, I am hoping na ganun din sa inyo. And yun lang guys. Just want to share to you na may mga ganitong pangyayari pero matatapos din to and babalik din ang lahat sa dati. So, yun lang guys.